Naalala niyo ba mga ka-idol ang tinulungan ni Daddy Frankie na isang matanda na nakatira sa basurahan dahil pinabayaan ito ng kanyang mga anak punto por punto. Hanggang sa ngayon mga ka-idol, patuloy pa rin ang pagsusuporta, ang pagtulong ni Daddy Frankie. Bago ang lahat, nilinis niya lahat ng paligid, lahat ng basura na malapit at kung saan nakatira ang isang matanda. Hindi tumigil si Daddy Frankie na hindi malinis ito punto per punto. Ating tunghayan mga ka-idol ang paglilinis po nila. Tignan nyo. Baka may ilan na yung tumutulong sa atin. Yan, 1, 2, 3. Sige, bilisan natin ilabas lahat ng basura dito. Bigyan ko kayo tagpa 500 kada ulo. Sige, mabilis. Naalala ko dito, mga ka-idol, ang na-vlog ni Balmatubang na si Damiana. So, alam naman natin, kapag matanda ang tinutulungan, grabe talaga yung pagmamahal na ibinibigay ng mga viewers, supporters, sa isang vlogger. So, magbasa po tayo ng mga commentators. Sabi pa nga dito ni Rinalyn Santillan, Amparo, may love shoutout sa iyo. Sana ang ganitong mga vlogger ang sinusuportahan na lang dahil sa totoo lang, madami silang natutulungan ng mga tao. Huwag na isipin na pinagkakitaan lang ang mga tinutulungan. Isipin na lang na madami na silang natulungan na wala ng pag-asa sa buhay. Palakpakan natin mga ka-idol. So sana ang ginagawa ng DSWD. Nag-iikot-ikotin sila kung sino ang kanilang tinutulungan, hindi nakatiyaya lang sa opisina, right? Kaya wag na po tayong magtaka DSWD, kung ang pagtrato sa inyo ng mga tao, wala kayong kwenta dito sa lipunan. Dahil unang-una, hindi nyo ginagawa ang inyong obligasyon. Tulong dito. Okay. Yeah, basta ilabas lahat ng basura tapos hahakutin doon ha. Anong ginagawa mo? Sabi pa nga dito, sundan natin ni Leia Curioso. Nasaan na ang mga DSWD? Ikot-ikot din kayo sa paligid pag may time. The best ka talaga, Daddy Frankie. According to Leia Curioso. Totoo po, mga ka-idol. So ngayon, nagbigay ng bayad si Daddy Frankie, 500 pesos. Ang nasa bawat tutulong doon sa paglinis ng basura sa paligid ni Nanay Punto por Punto. Sabi pa nga, sa totoo lang, mas mabuti pa ang mga vlogger at nakakatulong sa mga ganitong pangangailangan. Ang tunay na may obligasyon like DSWD ay saka lang sisipot kapag hihingi ng buto. Kaya ako'y hanga sa iyo, Daddy Frankie. Dami mong paraan para makatulong sa tao. Kaya ako'y hanga ng hanga sa iyo. Tunay ang pagtulong at malasakit nang walang pandidiri na sa tinutulungan according to Norma DJ. Hello ma'am, big love shoutout. Maraming mga compliment ang na-receive ni Daddy Frankie sa kanyang video na kahit kunting katiting, wala man lang ma-receive ang DSWD ng ganitong mga mensahe. Diba? Ganun lang po doon. Ang DSWD na insid na kayo ang dito kay Daddy Frankie Puder, nasaan kayo? Tapos marami pa kayong mga aligasyones, mayroon pa yung paalala at babala na natutunan. Dapat ina-apply nyo muna yan sa inyong sarili bago po tayo kumuda sa social media.
Ganun lang po dun mga ka-idol. Naku, DSWD, pag magbigay ng tulong, dami kailangan ipapagawa sa iyo. Pag hindi mo complete, hindi mabibigyan ng tulong. Kay Daddy Frankie, official, tutulong talaga siya kahit wala nang kailangang permahan, ponto por ponto. Totoo po yun mga ka-idol. Diba? Ang tulong ng mga charity vlogger, lalong-lalo na kay Daddy Frankie, kapag magtulong, walang bilangan kung magkano tulungan at naitulong, ika nga. Pero ang DSWD, maraming requirements, maraming mga issues palaka, pero ang binibigay, unang bigay, 3,000 pesos, pero pinapahirapan pa ang mga tinutulungan. Ganun lang po yun ang pinaka-worst po. Instead na mabilisan na ang pagtulong kasi nasa gobyerno sila, may pondo sila na maitulong sa mga taong mahirap pero maraming mga issues palaka. Wala, hindi dahil kasi ito talaga yung rules, ito talaga yung proseso para sa mga malalapit sa inyo. However, yung nasa lansangan, kagaya kay nanay, walang may nag-a-assist sa mga anak, pagpakain, walang nagbibigay. Paano nyo matutulungan DSWD? Wala ba kayong idea, plataforma na makipag-coordinate sa barangay official na maibigay man lang ng tulong sa mga gatong problema na tao sa lipunan? Huwag na po tayo magtaka kung marami nagmamahal sa mga vloggers. Charity vloggers, nga katulad kay Daddy Frankie. Dahil si Daddy Frankie ang tinaguriang heroes sa mga taong natutulungan, heroes sa mga kinagihikahos na nabibigyan ng buhay ni Daddy Frankie. According to sa iba, nagmamalasakit ko, pero kamag-anak at kapitbahay lang naman ang nakaka-receive. According to Terry Bautista sa mga DSWD. DSWD, pasok, galaw-galaw din pag may time. Daddy Frankie, the best of talaga. Salute pag, di ba? Huwag na po tayo magtaka mga ka-Daddy Frankie kung mga ka-idol kung si Daddy Frankie kinukumpara sa DSWD. Alright, dahil actually, obligasyon talaga nito ng DSWD. Sana yung mga ganitong mag-DSWD, kung napapanood yung man ang video na ito, sana naman yung mga ginagawang strategy ng mga charity vlogger, gawin po din po ninyo. Kaya paano nagawa niyo rin ang inyong obligasyon. Ang laki kayo ng pondo binibigay dyan sa gobyerno ng pondo ng DSWD. So ang DSWD wala man lang ginawang hakbang para makatulong ng komunidad na naghihirap sa lipunan ng Pilipinas. Ganun lang po dun mga ka-idol. Yun ang pinaka-worst po. So bago natin po mga ka-idol, pagpatuloy, DSWD, mag-ready na kayo kasi malapit ang maglinis si Daddy Frankie. O sana linisin din ni Daddy Frankie yung DSWD. Actually, for me, kung bigay tulong, cash assistance, doon na lang ako sa magbigay na lang ang gobyerno ng livelihood kaysa sa cash assistant. Kasi cash assistant, isang araw lang po yan, wala na. However, the next day? However, kung magbigay ang gobyerno like a DSWD ng livelihood para sa mga mamayang Pilipino na naghihirap, malaking tulong po yun. Kahit paano, nandun ang puhunan, may kita pa. Instead, yung puhunan, ang magagastos nila, hindi na lang dahil livelihood nga binigay, ang kita ng puhunan, yun ang gagastusin ng taong naghihirap. Parang mga negosyante lang. Kaya saludo po ako na may nagsabi na instead na financially assistant, ang ibigay ng gobyerno mas better, livelihood na lang ang i-priority nila na maibigay sa mga mamayang Pilipino na naghihirap punto por punto. Ating pakinggan yung theme song ni Daddy Frankie. Theme song ni Daddy Frankie. Punto por punto. Alam, marami pong naantig dito, maraming naiiyak sa ating kanta na to. Sana lahat naman sana nasa gobyerno, busy na po kayo. Pag makatino na po kayo, alang-alang man lang
sa mga tao. Kasi sinasahuran kayo ng gobyerno. Sinasahuran. Ito nga, walang sahod. Umaasa lang mga charity vlogger, umaasa lang po sila sa mga sponsor nagbibigay kung sinong tumutulong. Okay? Pakinggan natin. Kasi mga kababayan, pag hindi natin ito simulan, dito tignan nyo. Diba? Yan. Tatlo yan, ha? 1, 2, 3. Tatlo yan. Swelduhan natin yan, mga kababayan. Para... Timba. Lola, ito yung timba mo. Ito po ang tinulungan ni Daddy Frank. May tubig yan, Lola. Mamaga na yung kamay ni Lola. Dami pala natin maglilinis dito eh. Salamat sa inyong lahat Ay umaga na parang wala na. Itong kanta na to mga kaidol, maraming naantig, maraming naiyak. Lalong-lalo na yung mga tinulungan, lalong mga OFW. Na maraming nagmamahal sa mga kababayan natin na naghihirap. Dahil sa kapabayaan ng gobyerno ng Pilipinas. Pakinggan natin ang music mga kaidol. Pag-asa gabi, di mo alam kung saan kakapit, kuning may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay aabot sa'yo. Yun ang tambakan talaga yun. Hindi lang po si Lola ang magiginhawaan dito mga kabayan. Lahat ng bahay na nakapaikot dito. Sa'yo. Yung mga kaidol, kasama ng paglilinis dyan, yung Team Daddy Frankie, of course, at yung mga malapit kay nanay na, di ba, na magbibigay siya ng 500 pesos, sindong mga taong tumulong dyan. So, yun po. So, why na maraming tao po dyan. So, malaking impact na rin po yung kahit ilang oras ang linis. Importante, nabigyan ng 500 pesos yung ang tumulong. Alright? Kasi kung hindi magbigay ng 500, matatagalan po sila punto por punto. Mas maganda yung magsama-sama. Kahit pa paano, mabilis ang aksyon. Ura-urada. Hindi delay. Kagaya ng DSWD, laging delay. Pero si Daddy Frankie gumagawa ng hakbang. Lagi may opsyon para kahit pa paano maliwalas man lang yung paligid ng matanda na tinulungan ni Daddy Frankie. Ating ipagpatuloy mga ka-idol ang Sige. Pera pa Lagay mo doon. Sige, lagay mo na rito yun. Lahat. Kaya sa panahon ngayon mga ka-idol, laging binabatiko si Daddy Frankie sa kanyang mga ginagawang kabutihan sa kapwa niya tao. Dapat ang gobyerno ng Pilipinas gumawa ng hakbang na maging legal ang mga gagawin ng mga charity vlogger. Dahil sa total ginagawa lang na din naman nila, sana ang obligasyon ninyo at sa kapabayaan po ninyo. Sana gumawa rin kayo ng hakbang. Paalala at babala din po sa inyo, alang-alang man lang sa concern, sa kung ano talagang tunay nangyayari sa lipunan. Again, sana sabi ni Claire Castro na hindi krisis ang Pilipinas, puro kasinungalingan po yun. Krisis po sa pinakamababa, pinakamabang tao sa lipunan ng Pilipinas. Kaya gising din tayo pag may time mga ka-idol. Doon tayo sa taong concerned
at may pagpapahalaga at malasakit sa mga taong mahihirap, hindi lang sa mayaman. Ito yung pagpatuloy mga kaidol. Di ba buhatin niya Sako. Ganun po doon mga ka-idol, nakita natin sa video na kung paano tumulong si Daddy Frankie, hindi lang financially, but also nagiging estado ng buhay. Mayroong bang ganitong vlogger, charity vlogger ng Pilipinas? Okay? Kasi ang iba dyan, pakitang video lang mata na tinutulungan, that's it, wala na. Pero hindi pinapapansin yung paligid. Pero si Daddy Frankie, naging estado at financially ang kanyang ginagawa. Pulido ang kanyang naitutulong sa mga mahihirap. Pero ang DSWD, magbigay ng financially 3,000, wala na siyang pakialam sa'yo. Gobyerno yan. Sa gobyerno lang ng Pilipinas, meron yan. Sa gobyerno lang ng Pilipinas, meron yan. Kabigat Hindi umalis. Tingnan mo si nanay, yung tinulungan nila. Yan. may kamay na aabot sa'yo. Di ka At least, at least, nabigyan time, nabigyan ng panahon si nanay na paano maging matiwasay ang buhay. Kasi nung nasa podo siya ng kanyang mga anak, puro problema lang. Puro stress lang ang binibigay sa kay nanay. Okay, at least, nandyan si Daddy Frankie, pinaramdam kay nanay yung tunay na malasakit at tunay na pagmamahal bilang isang tao. At kahit matanda na si nanay, parang pinapakita ni Daddy Frankie yung wag kang tumigil na mabuksan uli ang yung magandang bukas. Baka balang araw pagising mo, mararating mo rin ang mithiin mo sa buhay. Yun ang the best vlogger po mga ka-idol. Why na iniidolo po si Daddy Frankie dahil po sa kanyang pagtulong pulido't sulido na hindi katulad ng iba dyan na makapagbigay ng pera wala nang pakialam sa'yo, lalong-lalo na ang nasa gobyerno ng Pilipinas. Sana po lahat ng mga charity vlogger, ganun po kay Daddy Frankie, na malinis ang trabaho. Kung ano man ang naibigay niya, kasama po doon ang kanyang income as FB page at saka sa YouTube. Kung may nagbibigay man ng mga sponsor kay Daddy Frankie, malaking impact na rin po yun, dagdag tulong sa mga taong nangangailangan ng tulong na hindi nagagawa ng DSWD. Actually, again, ulitin ko po dito, ang gobyerno ng Pilipinas, lalo ang DSWD, hindi yan gagalaw. Hindi ang gagalaw. Hindi gagawin ang trabaho kapag hindi mapansin sa katastaasan ng DSWD sa mga opisyal. Yun ang pinakamahirap sa bansang Pilipinas. Kaya nga sabi nga ni Daddy ni Sir Rafi Tulfo, ang mahirap lalong naghihirap. Ang mayaman lalong yumayaman. Baka may Ayan po mga ka-idol,
nakita natin ang nanay, ang matanda na natulungan ni Daddy Frankie punto por punto. At titingnan din natin dito. So ito na po. Dito. Ating pakinggan ating din sa Tignan niyo yung sitwasyon ito kalagayan. po ang tunay na daw sitwasyon pinasyalan ito. ni Basang-basa nanay. yung sitwasyon. O tinulungan ni Daddy Basang-basa. Frankie. Alright? Yan Tarapal po. na lang at saka sira-sira. So, tignan natin mga kababayan. Samahan niyo po ako. Ay, wala na siyang sahig. Diba? Unang-una mga ka-idol, ito po ang unang tinulungan. Binigyan ng pansin ni Mga Daddy kababayan. Frankie dahil sa kapabayaan ng mga anak. Huwag po din naman natin sisihin Sasabihin ko, paano? yung mga anak. Dahil yung mga anak din, naghihirap din. Punto por punto. Liway-liknaan. Masama daw yung pakiramdam niya. O si nanay yun. Nakala mo bata pero si Lola. nanay yun. Lola, magandang Kawawa hapon. naman. Opo. Bigyan niya ako. Bigyan ng Pagkain. pagkain. Nagagutong ako. Nagugutom ka, Lola. Opo. Kumusta ka, Lola? Lola, si Ayun Daddy po, Frankie ito. mga ka-idol, ang May nag-message binigyan sa ng akin para priority puntahan ka. ni Val Matubang na tulungan dahil hindi maibigay ng mga anak ang pangangailangan ng matanda dahil daw sabi ng mga anak, paano kami makatulong sa aming nanay kahit ang pamilya mga anak ko naghihikahos din. At inipagpatuloy mga ka-idol. Ang kababayan, nagpuputik na. Ayan mga Sige po. ka-idol. Binila na po si nanay ng pagkain ng team ni Daddy Frankie at kahit paano matugunan Ming. at mabigyan ng lunas ang sakit na Ming, sikmura Ming. ni nanay. Ming. Ito, halika rito. Yan po mga ka-idol. Sana ito ang ipa-priority ng gobyerno ng Pilipinas na sana mag-ikot-ikot din ng DSWD. Ano? Umaga, mangkapya. Sa umaga, gusto mong kape? Opo. Sige po, Lola. Yun, nung pinuntahan daw nila dito is nababasa ng ulan. Fred! Hindi ba kayo Fred! hindi ba kayo lumapit sa kung saan para humingi ng tulong para kay Lola? Wala kayo hiningian ng Anak po tulong? ito ng para nanay, matulungan ng lola. Wala po kami nilapitan. Okay. So, sa ngayon, nandito Actually, ang Team Daddy Frankie. Gusto naming matulungan si Lola kahit papano. So, ano po yung pangunahin gusto nyong maitulong namin kay Lola? Maayos lang po yung bahay nilang. Maayos, Opo, sa malinis, no? Opo, sa pagkain. Pagkain. Simpleng Tsaka sana magkaroon din siya easy ng lang maayos na palikuran kasi dyan lang siya tumatay. Fred! So, sarili niyang dumi, naaamoy din niya. No? Minsan po, tinatabunan ko na lang po. Bawat tae niya dito, tinatabunan niyo na lang. Opo. Kasi wala naman pong gagawa, ako lang. May nakapagsabi sa akin diyan sa labas tay, parang totoo po ba na parang napapabayaan na si Lola at parang hinihintay na lang na mamatay dito sa higaan niya? Hindi naman po totoo yun. Hindi naman. Opo. Okay. Ingatan natin ng magulang natin, kuya, ha? Sige. Hanggat nandyan pa si nanay, hanggat nandito pa siya sa mundong ibabaw, hanggat kaya natin. Kaya Francis, babalik kami dito bukas ng umaga. Yan po, nakausap ni Daddy Frankie yung anak na maraming nagsasabi-sabi na word na kapabayaan ng anak. But yun po talaga ang realidad, ang kalagayan ng Pilipinas. Hindi, Claire Castro, sa hindi yung word na umaasenso ang Pilipinas, Pag ganon, mag-observe kayo sa pinakamababa sa mga area na maraming mas mahirap po doon. Wag lang diyan sa Malacanang wag lang diyan. Wag kang kumuha ng mga impormasyon na puro mali.
Kasi nga, na instead na para sa mahirap, kinakamkam ng mga nasa opisina, nasa gobyerno. Kinukurakot na dahil sa mga DSWD, halimbawa, natas ang report nila, maayos na, pero at the end, ang report nila na ibigay ng mga financial assistance sa mga tao, pero ang katotohanan, hindi pala ito naibigay. Naibigay ng livelihood para sa mga mahihirap, pero hindi pala naibigay. Ibinulsa, ginawang gusali, ginawang paupahan daw. Yung pinakamahirap sa Pilipinas, dahil, wag na po tayo magtakong bakit top 3. International sa mga bansa na lalong tumaas ang antas ng ang Pilipinas, kung pag-uusapan ay korupsyon. Ganon lang po dun mga ka-idol, mga ka-Daddy's Frankie. So all the best, sana tuloy-tuloy natin na pagsusuporta kay Daddy Frankie. So alam naman natin na lahat ng mga charity vlogger, si Daddy Frankie lang ang walang issue. Si Daddy Frankie lang ang walang pakialam kung ano mga nababalitaan niya sa kanyang paligid. Ang importante, ang kanyang misyon, vision na tumulong ay magawa niya ito ng sulido at pulido, alang-alang sa kapakanan ng dapat niyang tulungan. Again, sa mga nadyang bagong pasok, please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. Magtulungan, magkaisa para maging maayos ang lahat. Maging sulit at pulido ang community ni Daddy Frankie. And of course, sa mga team Daddy Frankie, salamat sa paggabay at paggabay ng aming inidoon si Daddy Frankie. At saka, kay lalong-lalo na yung founder, na wala siyang kinukonsente basta makatulong siya punto por punto. Hanggang sa muli na lang po mga kaidol. Again, this is Kuya SB para sigurado punto por punto, pack na pack and full na full. Have a good day everyone. Ingat ka, blessed, mabuhay tayong lahat.